Si Zeus ay isang matalinong karakter, nakahanap siya ng magandang solusyon para sa kanilang dalawa. Ang solusyon ay maglaban sa susunod na buwan. Nang marinig ito ni Damduk ay nanlaki ang kanyang bibig, at nag-uumapaw ang kanyang pawis. Ang mukhang katawa-tawa ni Damduk ay naging mukhang tanga, dahil tiyak na labis niyang ikinagulat ito. Si Apollo na isang hangal na Diyos, ay may kamalayan pa rin ng isang normal na Diyos, at pinigilan niya si Zeus sa binabalak na duel ng dalawa. Paano nga naman makakalaban ang isang low-class god sa isang high-class god? Kaya't nagpasya si Zeus na ang duel ay isasagawa ng walang gumagamit ng kapangyarihan ng Diyos, upang ito'y maging patas, at walang marinig na reklamo mula sa iba. Pagkatapos nito ay tumalikod si Zeus, at nag-bluff ng kaunti. Sinabi niya na dahil kina Damduk at Hades, ay nasira ang mood ng party, kaya't pinanagot niya sila. Kung nagtataka kayo kung paano tumugon ang mga Diyos, ang buong katawan ni Thor ay nanginginig habang umiling, si Poseidon naman ay nakakunot ang mukha. Samantala si Damduk ay hindi makakilos na may blankong tingin. Habang si Hades ay nag-click ng kanyang dila, upang ipakita ang kanyang pagkadismaya. Bago umalis ng Olympus, sinabihan ni Hades si Damduk na maghanda para sa kanyang kamatayan. Mula sa likod, mukha lang siyang normal, pero sa totoo'y takot na siya. Napaisip tuloy siya kung mabibili ba ang talento ng tapang sa tindahan ng Diyos. Takot siya na halos maihina siya sa kanyang pantalon. Pagkatapos nito ay lumapit si Soyul kay Damduk. Sinabi ng babae na lumalaki na ang problema ngayon, pinagsabihan na niya ang hangal na Diyos tungkol sa kanyang mapanganib na plano mula pa sa simula. Pero, ang pagsisisi ay laging nasa huli at sa ngayon, kailangan niyang maghanda ng maayos. Habang papalabas si Damduk, isang boses ng lalaki ang narinig, "Aalis ka ba para mag-ensayo? Tutulungan kita." Lumingon si Damduk patungo sa pinagmulan ng boses, upang malaman kung sino ang nagsasalita. Bago niya nalaman, ito'y si Hercules, ang Diyos ng Greek mythology. Gusto niyang anyayahan si Damduk sa Ares Stadium para mag-joint training session. Ang gusali na parang Coliseum na ito ay Ares Stadium. Sa madaling salita, nakarating silang tatlo doon. Sinabi ni Hercules na si Damduk ay maaaring mag-ensayo dito sa loob ng isang buwan upang maghanda. Nagpasalamat din si Damduk kay Hercules sa pagtulong. Nag-thumbs up si Hercules, at sinabi na maliit na bagay lang iyon, dahil itinuturing niyang parang kapatid si Damduk na konektado ng isang bakal na armor na iniisip niyang mas matibay pa kaysa sa dugo. Ngumiti lang ng awkward si Damduk, medyo hindi matanggap na ang pinakadakilang bayani ng Greek mythology ay isang mahilig sa bakal na armor. Maya-maya, narinig ni Damduk ang matinis na tunog ng nagsasalpukang mga espada. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng may lilang buhok na gumagamit ng one-handed sword, na nakikipagduel sa isang blonding lalaki na nagtatanggol gamit ang kalasag. Matindi ang kanilang laban, at masasabi mong sila'y magaling. Sa pagtatapos ng laban, nagawa ng babae na patumbahin ang lalaki gamit ang kanyang malakas na sipa. Medyo naiinis ang lalaki, at sinabi niyang minamaliit niya ang kanyang kalaban, pero hindi ibig sabihin ay natalo na siya. Sumang-ayon ang babae sa sinabi ng kanyang kalaban, na kung totoong laban iyon, 10 buhay ay hindi sapat para maliitin ang kalaban. Sa isang tingin lang, naintindihan ni Damduk na hindi iyon laban ng mga ordinaryong Diyos. Ang kanilang mga kakayahan ay pambihira kumpara sa kanya. Ngunit, hindi niya nakita ang mga ito sa banquet hall kanina. Naisip ni Damduk na hindi sila mataas na klaseng Diyos. Ngunit pagkatapos noon, pumasok si Hercules at sinabi, "Ares, natalo ka na naman kay Athena." Oo, isang tanga lang ang hindi makakaalam kung sino sila. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, naintindihan ni Damduk na sila'y mga sikat na Diyos mula sa 12 Diyos ng Olympus, kilala rin bilang mga Diyos ng digmaan. Si Soyul, syempre, ay agad na napagtanto at nagpapasalamat na ang tatlo sa kanila ay mga Diyos na eksperto sa pakikipaglaban. Si Ares, na pinagtawanan ni Hercules kanina, ay naiinis at gustong sakalin si Hercules gamit ang kanyang braso.
Gayunpaman, bago yon, nais munang ipakilala ni Hercules si Aries sa isang tao. Natural na medyo nalito si Aries kung ano ang sinasabi ni Hercules. Ang dalawang tao na nakatayo doon ng tensyonado, ipinaliwanag ni Hercules ng kaunti kay Aries ang tungkol sa mga nangyari kay Damduk at Soyol na naging viral. Siyempre, hindi alam ni na Aries at Athena ang tungkol dito dahil hindi sila pumupunta sa banquet dahil abala sila sa pag-ensayo. Ipinaliwanag ni Hercules ng maikli na ang banquet kanina ay naging magulo at isa sa kanila ay makikipagduel laban kay Hades. Nagtaka at naging interesado ang Supreme Goddess at God ng Olympus kung sino sa kanila ang makikipaglaban kay Hades. Sa isang medyo eksaktong pagtingin ng isang mataas na klaseng Diyos, ang kapangyarihan at kakayahan ni Soyol ay mas malaki, ngunit kakaiba ang lalaking iyon. Hindi pa nakakita si Aries ng ganitong lakas. Ang mga sulok ng labi ni Aries ay tumaas, interesado siya. Bagaman kulang, sa kanyang palagay ito ay maganda. Habang hawak ng mahigpit ang espada na may excited na ekspresyon sa kanyang mukha, nais niyang tiyakin ang lakas ng dalawa. Ang mas malakas lamang ang papayagan ni Aries na mag-ensayo dito. Gayunpaman, nakakapanghinayang na ang nag-iisang makikipagduel ay si Damduk, dahil babalik na si Soyol sa Korea, mula nang nagkagulo sa gate at Dungyon. Naramdaman ni Soyol na kailangan niyang bumalik. Lumapit si Aries, hindi niya pinansin ang kalokohang iyon. Saka tumayo si Aries sa harap ni Damduk, gusto lang niyang malaman ang lakas ng Diyos na pinakapinag-uusapan sa buong mundo ng mga Diyos. Si Athena, na tahimik lamang kanina, ay nagsalita na. Nagtataka siya kung paano napapayag si Damduk na makipagduel kay Hades. Naramdaman ni Aries na hindi na ito mahalaga ngayon. Totoo nga na hindi bihira para kay Hades na makipag-away dahil sa kanyang pilipit na personalidad. Si Aries ang unang gumawa ng galaw sa duel. Lumapit siya kay Damduk nang may nakakakilabot na bilis, at sa isang iglap, ang kanyang espada ay nagdulot ng matinding pinsala. Napailing si Hercules at tinapik ang kanyang noo, at naisip na muling lumabas ang masamang ugali ni Aries. Sa mata ni Athena, si Aries ay tunay na muscle brain na gustong umatek ng walang pag-iisip. Pero kahit na ganun, nagawa ni Damduk na iwasan ang unang atake ni Aries na medyo mabigat. Masaya ang Diyos ng digmaan. Nakita niya ang espiritu na ipinakita ng kanyang kalaban at agad na muling umatake. Sandali lamang at muli na namang nagsalpukan ang kanilang mga espada, ang walang ritmo na tunog ng mga espada ang nagtakda ng tono. Medyo nakakahabol si Damduk, kahit na nagtatanggol lamang siya. Sa pagmamasid ni Athena, ang mababang klaseng Diyos ay may pagkakataong lumaban pabalik sa kanya. At para sa isang low-rank god, medyo matapang si Damduk. Gayunpaman, mayroong malaking pagkakaiba, hindi lamang sa kakayahan, kundi pati na rin sa bilis, lakas, at tibay. Sa pagtingin dito, ang duel ay sa pagitan ng isang mababang klaseng Diyos at isang mataas na klaseng Diyos, at ito ay dapat na natural. Labis na naaaliw si Aries sa kanyang duel kay Damduk, na lalo pa niyang binilisan ang kanyang galaw sa hindi masukat na bilis. Agad na nawala si Aries sa paningin ni Damduk. Ang bilis ni Aries ay lalo pang bumilis habang tumatagal ang laban. Natakot si Damduk at nais ng sumuko dahil imposibleng makipagsabayan sa kakayahan ni Aries. Pero ang salitang pagsuko ay wala sa bokabularyo ni Aries, masyado na siyang nahihila ng kasiyahan sa duel. Totoo na ang muscle brain ay akma kay Aries. Mabilis na lumipas ang oras at ang duel ni Damduk at Aries ay tumagal na ng 1 oras. Patuloy na tiniis ni Damduk ang mga atake ni Aries, mas matagal kaysa inaasahan ni Athena. Sumang-ayon si Hercules, ngunit naramdaman niyang kailangan na niya itong itigil, dahil masyadong nahihila si Aries sa laban. Naramdaman ni Athena na dapat maghintay at magmasid pa ng kaunti. Naramdaman niya na may nagbago at mas gumagaling si Damduk sa pag-react sa mga atake. Ayon sa kanilang dalawa, malamang na pinipigilan ni Aries ang kanyang sarili.
Muling binigyang diin ni Athena na walang paraan na ang isang mababang klaseng Diyos ay makakatagal laban sa espada ni Ares. Pero ano nga ba ang nangyayari? Nahihirapan si Ares, nalilito siya sa nangyayari sa duelo. Si Damduk ay lalong naging magaling sa pagpari ng kanyang mga atake. Sa isang iglap, napakalaki ng ipinagbago ni Damduk, na tila walang saysay kay Ares. Para bang nalinlang si Ares, dahil itinago ng kanyang kalaban ang kanyang mga kakayahan. Gamit ang buong lakas at bilis, inilunsad ni Ares ang kanyang ultimate attack, at may narinig na masagwa at di akma na tunog. Malinaw na isa sa mga espada ang nabali. Nakakagulat na espada ni Ares ang nabali, pagkatapos makipagsalpukan sa espada ni Damduk. Sina Athena, Hercules, at si Ares mismo ay nagulat. Hindi nila naisip na magtatapos ang duelo na nabali ang espada ni Ares. Nabalot ng katahimikan ang Ares Stadium, walang naririnig kundi ang hingal ni Damduk. Hindi niya namalayan na nanalo na siya sa laban. Marahil ay naguguluhan ka sa nangyari, dahil ito ay nangyari ng napakabilis, ilang segundo bago matapos ang duelo, maraming beses umatake si Ares sa iba't ibang anggulo. Ngunit nagawa ni Damduk na masalag ang lahat ng iyon, salamat sa kanyang pagsasanay kay Ares, pati na rin sa kanyang talento sa paghawak ng espada, na mabilis na nagdevelop sa kanyang pangunawa sa espada ni Ares. Dahil dito, may matibay na paniniwala si Damduk, na kaya niyang harangin ang lahat ng atake ni Ares. Ang kanyang pangunawa, ay dati ay limitado lamang sa pagbili ng mga kasanayan, at mga legendary rank items na direktang magagamit mula sa tindahan ng Diyos. Lumawak ang pangunawa ni Damduk sa paghawak ng espada matapos magsanay kay Ares. Na-explore at natuklasan niya ang tunay na halaga ng talento mismo. Dahil dito, nagawa ni Damduk na mabali ang espada ni Ares, ngunit hindi ibig sabihin ay nanalo na siya. Sa kasalukuyan, ang piraso ng espada ni Ares ay lumipad sa ere, at bumaon sa training ground. Ipinakita ni Damduk ang malaking pag-unlad sa loob ng isang oras. Medyo naiinis ang Diyos ng digmaan, na ang kanyang espada ay nasira, at naramdaman niyang itinago ni Damduk ang kanyang tunay na lakas, at nakakainis ito para kay Ares. Hindi mapigilan ang galit ni Ares, tumalon siya patungo kay Damduk upang suntukin ito dahil hindi pa tapos ang laban. Sa kabutihang palad, hindi yun nangyari. Pinaghiwalay ni Athena ang dalawa, lalo na si Ares na hindi makontrol sa mga sandaling yon. Pinakalma ni Athena si Ares na ito ay isang simpleng laban lamang at hindi kailangan maging seryoso. Pinuri pa ni Athena ang paghawak ni Damduk sa espada at sinabi na hindi ito pangkaraniwan, ngunit hindi rin maituturing na espesyal. At alam ni Damduk yon ng mabuti. Sa duelo, hindi gumamit ng banal na kapangyarihan si Ares, ngunit palagi siyang tinutulak ni Damduk. Kahit na sandali lang ang laban nila ni Ares, sapat na ito upang umabot sa bagong antas ang kanyang paghawak sa espada. Gustong matutunan ni Damduk ang lahat ng posible mula sa kanila. Kumpiyansa siyang kaya niyang harapin si Hades kung mag-ensayo siya dito. Pinagbigkis ni Damduk ang kanyang mga kamao, gumagawa ng matibay na desisyon na anuman ang mangyari, kailangan niyang matuto mula sa kanila. Walang pag-aatubili, tinawag ni Damduk sina Sir Ares at Lady Athena upang humingi ng isang bagay. Gusto ni Damduk na matuto mula sa kanila, tungkol sa paggamit ng espada ng bawat isa, sa pinakamataas na klaseng Diyos at Diyosa. Nagyuko pa siya ng kanyang katawan, desperadong nagmamakaawa na pagbigyan ang kanyang kahilingan. At nangako pa na gagawin niya ang lahat kung papayag silang turuan siya. Kalmado naman na sinabi ni Athena, alam mo na nilimitahan ni Ares ang kanyang sarili habang nakikipaglaban sa iyo, ngunit ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay tila hindi naging dahilan para mawalan ka ng loob, sa halip ay lalo pang nagpasigla sa iyong kagustuhang lumaban. Nauunawaan ko ngayon kung bakit hindi ka gusto ni Uncle Hades. Kaya tinanggap ni Athena ang kahilingan nito. Binigyang diin ni Athena na simula ngayon, marami siyang matutunan mula sa mga Diyos ng digmaan. Hindi sila magiging banayad sa pag-iensayo sa kanya.
Pagkatapos nito, nagsimula na ang mga araw ng pagsasanay ni Damduk sa gitna ng Aries Stadium. Makikita si Damduk na nakikipaglaban sa mga stone golems na umaatake sa kanya. Mukhang ito'y kapangyarihan ni Athena upang tawagin ang mga golems para sanayin si Damduk sa kanyang mga kakayahan. Makikita rin na si Aries na nagbibigay ng mga utos at paghihikayat mula sa gilid ng stadium para sa kanyang pagkakamali. Sinunod ni Damduk ang utos ni Aries, ngunit sobrang dami ng mga golems para sa kanya. Naubos na rin niya ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan. Bagamat nahihirapan si Damduk, nakatayo pa rin siya sa gitna ng arena. Habang ang mga golems ay sumusugod sa kanya, tahimik niyang binulong na kung mayroon pa siyang natitirang banal na kapangyarihan, madali sana niyang natalo ang lahat ng mga ito sa isang hampas. Hindi nawalan ng ulirat si Damduk pagkatapos ay naglabas ang kanyang espada ng gintong aura, at ang wave cutter skill ay na-activate. Ang kasanayang ito ay may mas malawak na saklaw kumpara noong nasa underwater palace pa siya. Sa isang hampas ng espada, lahat ng mga golems ay nahati sa gitna. Tiningnan ito ni Aries ng may pagdududa at hindi nasisiyahang tingin. Lumapit siya kay Damduk at tinanong ang tunay na pagkakakilanlan ng Diyos na kanyang sinasanay. Ano ba yon? Magic ba yon? Anong klaseng Diyos ka ba? Pakiramdam ni Aries ay ininsulto siya ng kapangyarihang ipinakita ni Damduk, para bang siya ay madaling malinlang tulad ng ibang normal na Diyos. Itinaas ni Aries ang kwelyo ni Damduk sa galit. Anong klaseng Diyos ang gumagamit ng primitive energy na yon? Isa ka bang Diyos o ano? Hindi mabura ang kahina-hinalang tingin mula sa mga mata ni Aries. Si Damduk, na hindi maintindihan ang sitwasyon, ay nagsabing mayroong hindi pagkakaintindihan. Muling pinakalma ni Athena ang muscle brain na si Aries, at inusisa kung bakit siya sobrang nainis. Ipinaliwanag ni Athena na walang patakaran na nagsasabing hindi pwedeng gumamit ng magic ang mga Diyos. Ang mga Diyos mismo ang nagbigay ng magic sa mga tao noong una. Hindi pa rin matanggap ni Aries yon, iginiit niyang walang mga Diyos na gumagamit ng magic bilang kapalit ng banal na kapangyarihan. Ang tanging Diyos na kilala ni Aries na gumagamit ng magic ay ang bastard na si Zeus, na sa kanyang palagay ay hindi epektibo. Matino at kalmado, naintindihan ni Damduk ang sitwasyon at sinubukang patunayan na hindi siya si Zeus o sino man. Itinaas ni Damduk ang kanyang hintuturo at sinabi na kahit gaano kagaling ang pagdidisguise ng isang tao, tanging tunay na Diyos lamang ang makakagawa nito. Tinawag ni Damduk ang kanyang dalawang pari na mabilis na dumating. Napatunayan na ni Damduk na isa siyang tunay na Diyos sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang mga pari. Sa wakas, napagtanto ni Aries na nagkamali siya at masyadong nagpadala sa kanyang emosyon. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang problema. Dahil sa sandaling iyon ay, may isang pari si Damduk na matapang na sumisigaw sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Nagulat si Hercules na may isang Diyos na sobrang lapit sa kanyang pari, na parang matagal nang magkaibigan. Well, hindi naman mali pero hindi rin ganap na tama. Namilog ang mga mata ni Athena, tila nagagalak sa pagkakaroon ng isang mababang klaseng Diyos na may pari. Dahil ang kapangyarihan ng mga pari ay malapit na kaugnay sa kapangyarihan ng mga Diyos na kanilang pinagsisilbihan. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.